Ang balita po namin ngayong araw na ito, yung kayo po dyan sa House of Representatives will convene as a committee of the whole, no, para talakayin na po yung mga economic provisions na sabi nga ito talaga, it really mimics yung resolution of both houses number 6 ng Senado. Yun pong munang yun talagang tatalakayin lamang yung agam-agam ng ating mga kababayan na tanging economic provisions lamang ang tatalakayin ng mababang kapulungan na talagang iwaksi na talaga na walang chance at all, 0% na meron pong mga political tinkering, no, pakikialam, kakalikutin yung mga political provisions, specifically yung extension ng term limits. Hindi po pag-uusapan matatalaka yon, Kong? Hindi talaga, no. The fact na meron po kaming RBH 7 na kung saan ay photocopied halos ng RBH number 6 sa Senate, will only prove and allay yung assuage the fears ng ating mga kaibigan sa Senado na wala pong political provisions dito. In fact, nung umpisa pa lang po nito, sinasabi na po natin sinasabi na po ng aming speaker na wala pong pinag-uusapang political provisions dito. Ang aming pong gusto o nais na amendahan ay yung pong ating economic provisions dahil po sa 37-year-old na constitution na ito, marami na pong dapat pong i-update to make our constitution a globalized and a nation, a competitive nation as far as the economy is concerned. So yun lang yung aming gustong talakayin dito. Para mawala yung kanilang agam-agam at yung kanilang pangamba, kinute na lang natin kung ano yung gusto nilang ipasa para hindi na po sila mag-isip na merong political provisions na gusto naming baguhin dito. Pero parang sa akin the irony is that sa haba ng proseso na talagang hurtful words were even exchanged in the process, and then yet now you are mimicking, sabi nyo nga in toto nga itong RBH 6 ang RBH 7 ng Kongreso. But I think one of the points of contention also, aside from the fear of a political extension yung term, was also the way you were supposed to vote. Na sabi nga ng Senado na sila po ay malulusaw, no? Kasi kung Constituent Assembly ang ipapairal, mawawala po yung kanilang tinig bilang mga senador kasi 24 lang sila as opposed to the Congress which is 300 plus. Is there going to be a decision already as to how you are going to vote pagdating po dito sa pag-amyenda sa konstitusyon? Well, Ali and Pat, hindi naman kami lumalayo doon sa sinasabi ng Constitution ng ating saligang batas. Sabi doon sa Article 17, sa amendments of the Constitution, upon a vote of 3/4 of all its members. Alam mo, yung itong school of thought na ito, sinasabi of all its members. Ano ba ibig sabihin ng of all its members? Sa aming opinion, o karamihan ng kasamahan namin sa lower house, ang aming opinion ay of all its members. Isa lang naman yung Congress. Yung Congress, although bicameral yung nature, iisa lamang po yung tinatawag na Congress. Wala namang sinabing Congress 1 and Congress 2. Ang nakalagay po at the letter of the Constitution, sinasabi po doon na upon a vote of 3/4 of all its members. Ngayon, there's another school of thought. Yung sinasabi nila, ang basihan nila, perhaps yung Article 6, yung Legislative Department, na kung saan bicameral yung nature, dapat bumoboto sa Senate, bumoboto sa lower house. Now, let's hypothesize, no? Halimbawa, merong isang magandang panukala na kung saan ay makikinabang ang ating mga manggagawa, no? At itong manggagawang ito, matindi at malakas ang kanilang paglalabit sa Senado, no? Ngayon, at ito inapprove sa Senado, pero dito sa lower house ay hindi po inapprove. So, paano mangyayari doon sa magandang panukalang batas na yun? Paano na lang yung estado ng ating mga manggagawa na kung saan, maganda sana ang kahinat na nung kanilang kung ito'y naging batas, dahil nga voting separately, hindi na nagkaroon ng pagkakataon na ito ay maging batas at makinabang ang ating mga manggagawa. Example lang po, hypothesis lamang yan, Ali and Pat, no? But ito kasing
letter ng ating saligang batas, very clear po. May opinion po dyan na ito Parang ay voting doon, Kong? of all its members. Let's get together. Sunday 25. Sunday 25.